Kabanata 1431. Nakita nilang pareho ang lahat ng mga senior executive ng unibersidad na nakatayo sa isang hilera sa ilalim ng entablado. Mukha silang mga mag-aaral sa elementarya na nasa ilalim ng pagsasanay. Bukod dito, isang kalbo na nasa edad na lalaki ang nakaluhod sa tabi ng isang binata habang dumadaloy ang luha at uhog mula sa kanyang bibig at ilong sa ngayon. Ninong, nanlaki ang mga mata ni Mallory sa hindi makapaniwala. At ang binatang iyon, na nakabihis ng napakaganda at labis na pambihira, ay talagang ang lalaking iyon na hinabol at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Mila. Nananaginip ba siya? Nagsasalita tungkol dito, ang kanyang ninong talaga ay talagang sawi. Nang siya ay tumatawag sa telepono upang gawin ang lahat ng mga kaayusan para sa bagay na ito para sa kanya, si Gerald, na may pambihirang pandinig, ay narinig ang pag-uusap. Kaya, walang ibang mga dahilan para sa lahat ng nangyayari sa oras na ito. Madaling makitungo sa kanila si Gerald at magturo sa kanila ng aralin sa loob ng ilang minuto. Mila, nais naming humingi ng tawad para sa insidente ngayon lang. Talagang nakakuha ka ng napakalakas na sponsor para sa aming unibersidad. Totoong hindi namin alam kung paano ka magpasalamat sa lahat. Gayun din, Mila, tila parang ang batang si G. Crawford ay may isang bagay na nais niyang pag-usapan sa iyo. Panipi, sinabi ng isang nasa hustong gulang na lalaki na tumayo siya. Ginoo, Crawford, panipi, napatingin si Mila kay Gerald. Ang kakaibang batang lalaki na naman iyon. Hindi niya siya nakita ng ilang araw, ngunit malaki na ang ipinagbago niya. Gayunpaman, tiyak din ito dahil sa kanyang pag-usi sa tungkol sa mga bagay na ito at ang mga espesyal na damdaming naramdaman niya para sa batang lalaki na kasunod na tumango si Mila bilang pagsang-ayon sa pagsunod kay Gerald. May dahilan ba kung bakit mo ako hinahanap? Ikaw ang batang si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Group. Maraming mga batang babae na nagkagusto sa iyo. Wala naman talagang mabuti o espesyal sa akin. Kaya, G. Crawford, sulit ba natulungan mo ako ng ganito? Diretsyong tanong ni Mila. Sa totoo lang, may isang bagay na nais kong hilingin sa iyo. Sambit ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Ginoo, Crawford, ano ang tinutukoy mo? Tanong ni Mila. Gusto kong halikan ang noo mo. Sabi ni Gerald. 7 araw ang mabilis na dumadaan, at wala siyang oras upang gumawa ng anuman. Ang nagawa lang niya ay siguraduhin na ang pamilya ni Mila ay magkakaroon ng napakawalang kabaayang buhay na walang pag-aalala. Niwala siyang pagkakataong subukang ituloy ulit si Mila. Sa makatuwid, sa paglalakbay na ito, nais lamang ni Gerald na halikan ang noo ni Mila sa huling pagkakataon. Sa isang banda, ito ay dahil talagang na-miss niya siya, at sa kabilang banda, ito ay upang magpaalam sa kanya. Matapos sumailalim sa paggising ng langit, hindi na siya makakabalik sa lugar na ito. Pabayaan na malaman kung gaano katagal bago niya makita muli si Mila. Sa totoo lang ay ayaw niyang bitawan lang ang bihirang oportunidad na tulad nito. Ano ang sinabi mo? Tungkol naman kay Mila, natigilan siya, at likas niyang humakbang paatras. Nang isilip ni Gerald ang daliri ay biglang napagtanto ni Mila na hindi na niya talaga makakilos ang katawan niya. Medyo kinilabutan siya habang nakatingin kay Gerald sa takot. Mila, may ilang bagay na hindi mo maiintindihan. Sa puntong ito, hindi mo maiintindihan ang kailaliman ng aking pagmamahal at pagmamahal para sa iyo. Matagal na kitang hinahanap, ngunit parang nawala ka lang ng misteryoso. Hindi kita mahanap kahit gaano man ako pagsisikap. Panipi, sambit ni Gerald habang naglalakad palapit kay Mila at hinawakan ang kamay nito ng marahan. Ang namula at nagpupumilit na ekspresyon sa mga mata ni Mila ay unti-unting nawala sa pagtingin niya sa mga mata ni Gerald na puno ng pagmamahal. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa iyo sa oras na ito ay upang formal na magpaalam sa iyo. Pagkatapos nito, mananatili ako sa Mountain Top Villa sa buong oras, mahinang sabi ni Gerald. Sa sandaling ito, niyakap niya ng marahan si Mila bago niya ito halikan ng malalim sa noo. Bahagyang nanginig ang katawan ni Mila. Naramdaman niya na parang isang tiyak na daluyan sa kanyang puso ang biglang nakakonekta kay Gerald sa isang iglap. Bigla siyang nagkahalong emosyon. Pakiramdam niya ay kilala niya ang batang ito. Nagkaroon na siya ng ganitong klaseng pakiramdam para sa kanya mula pa noong unang pagkakakilala niya sa kanya. Bukod dito, naramdaman niyang parang may kakaibang relasyon siya sa batang ito.
Ito ay dahil lagi niyang nararamdaman na hindi maipaliwanag na kinakabahan sa kaibuturan ng kanyang puso sa tuwing nakikita siya. Lalo na ito nang halikan niya ito ng marahan ngayon pa lang. Napakakaiba sa pakiramdam ni Mila. Ito ay sapagkat kahit na nakaramdam siya ng kaunting pananabik, nakaramdam din siya ng labis na kalungkutan sa parehong oras. Hindi pa naranasan ni Mila ang ganitong uri ng panloob na kalungkutan at kalungkutan dati, at tiyak na ang ganitong uri ng kalungkutan na sanhi upang maluha si Mila sa oras na ito. Pakiramdam niya ay parang pinaghiwa-hiwalay ang kanyang buong katawan. Tila nawawala na niya ang taong ito sa mga edad, at pakiramdam na parang pareho silang hiwalay sa napakatagal. Namiss niya siya, nawawala na siya sa kanya araw-araw, at ito ang nagdurusa sa kanya araw-araw. Aking Diyos, ano ang mali sa akin? Kabanata 14:32. Gulat na isip ni Mila sa sarili. Sa sandaling ito, naramdaman niyang parang hindi siya sarili. Mila, siguradong babayaran ko at ibibigay sa iyo ang 2 bagay na inutang ko sa iyo. Gagamitin ko ang buong buhay ko upang mabawi ito sa iyo. Isang huling pangungusap ang sinabi ni Gerald. Pagkatapos nito, na-unlock niya ang acupuncture point ni Mila gamit ang isang light tap. Hindi man lang gumalaw si Mila dahil pakiramdam niya nasasaktan ang puso niya. Tungkol kay Gerald, ang kanyang figure ay nagsimula ng dahan-dahang mawala sa kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Ako, miss na kita, Gerald. Halos hindi makapaniwala si Mila sa sinabi niya. Talagang sinabi niya ang mga salitang iyon. Bakit niya naramdaman na parang ang lahat ay hindi tunay sa sandaling ito? Sa parehong oras, kahit na gabi ng isang babae na natutulog sa kanyang tagiliran sa loob ng isang marangyang silid. Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumaibot, at nagsimula siyang umiyak. Papalapit na ito, palapit ng palapit ang 7 araw. Si Gerald ay nagbabantay sa circumcise sa mga nagdaang ilang araw, at maramdaman niya na ang Deller Foundation sa kanyang katawan ay buo pa rin. Naintindihan ni Gerald na darating ang oras para sa kanya na sumailalim sa paggising ng kanyang Deller Foundation. Sa totoo lang, nang bumalik siya sa oras na ito, maraming bagay ang nais gawin ni Gerald. Gayunpaman, natuklasan niya na ang lahat ay parang nakalaan. Mayroong mga ipinag-uutos na alituntunin sa bawat oras at puwang, at walang magkano ang kaya niyang gawin. Nang sa wakas ay naunawaan niya ng malinaw ang bagay na ito, ang unang bagay na nagawa niya ay ang hanapin si Mila upang makapag-polem siya sa kanya. Ito ay dahil hindi niya nais na umalis na may anumang panghihinayang. Biglang may malakas na putok ang tumunog. Ang bundok ay sumabog, at ang pangkat ng engineering na binubuo ng libu-libong tao ay dahan-daang umatras. Ito ay dahil ang sentro ng bundok ay biglang nagsimulang kumislap ng mga makukulay na kulay at ilaw. Nagulat ang lahat. Ang 7 mga spot sa braso ni Gerald ay nawala na, at may isang lugar lamang na natitira sa kanyang braso. Nang buksan niya ang kanyang banal na kahulugan, natuklasan niya na ang misteryosong tao ay pinapanood siya mula sa hindi masyadong kalayuan. Mabuti pang hindi ka umalis. Kahit papaano ay magiging kontento ako kung malinaw kung nakikita kung sino ka sa aking pag-alis. Lihim na iniisip ni Gerald ang sarili. Hindi niya masyadong iniisip ang tungkol dito, at simpleng lumipad siya diretso sa loob ng bundok upang makaranas siya ng paggising ng langit. Sa isang lugar sa kagubatan na hindi masyadong malayo, isang lalaki na nakasuot ng itim na may maskara sa kanyang mukha ang nasasaksihan ng lahat ng ito sa isang lavender light na nagniningning mula sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa niya? Paano siya posibleng magbago ng malaki sa loob lamang ng ilang araw? Ang lalaki na nakasuot ng itim na ungol sa sarili sa oras na ito. Medyo tumanda ang kanyang boses, ngunit napakalakas at malakas pa rin ito. Di na bagay, dapat akong pumunta doon at tingnan bago magpasya ng iba pa. Kudlit, ang lalaking nakasuot ng itim ay nakatuon sa eksena, at siya ay malapit na sa puntong ito. Mayroong biglaang pagngangalit sa hangin, na parang may bumaril ng isang arrow ng direkta sa kanya. Napagtanto ng matandang nakasuot ng itim na papalapit na sa kanya ang panganib. Hindi maganda. Inilipat niya ang kanyang katawan at iniwas ang pag-atake ng laser blow na darating ng diretsyo sa kanya. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, isang itim na anino ang dumaan direkta sa kanyang harapan. Ang iba pang partido ay hindi mabagal, at inalis niya kaagad ang maskara ng matanda.
Nagkatinginan sandali ang dalawang tao. Saglit na natigilan ang matanda bago kaagad nitong itinago ang mukha habang tumatakas. May isang lalaking nasa edad na sa harap niya. Gayunpaman, ang lalaking nasa edad na ito ay may mga galos sa kanyang mukha. Hindi siya hinabol ng nasa katanghali ang lalaki, ngunit tuluyan siyang natigilan matapos makita ang mukha ng matanda. Nasa estado siya ng pagkabigla. Paano ito magiging posible? Kinilabutan siya habang umuungol sa sarili na hindi makapaniwala. Kabanata 1433, hindi makapaniwala ang nasa katanghali ang lalaki ang kanyang sariling mga mata. Gayunpaman, kailangan niyang tiyakin. Kaya't, dali-dali siyang sumugod sa likuran kung saan nawala ang lalaking nakaitim habang hinahabol siya. Patuloy na kumikislap ng ilaw sa loob ng yungib sa kaagad na ito. Ito ang gintong ilaw na naglalabas mula sa katawan ni Gerald. Ito ang totoong paggising ng langit. Ramdam ni Gerald ang sigla at lakas sa bawat selula ng kanyang katawan, at parang baha ang samire sa isang dam, hindi pa milalagay ang katotohanang ang katawan ni Gerald ay ganap na malaya sa pag-aalala sa puntong ito. Patuloy na bumubuhos ang lumalakas na lakas. Ang isinasaalang-alang ni Gerald sa puntong ito ay hindi kung paano niya dapat gamitin ang malakas na puwersang ito, ngunit sa halip, iniisip niya kung paano niya mapipigilan ang malakas na puwersang ito. Naramdaman niya na hindi siya matatalo. Madali niyang masisira ang bundok ng simple sa pamamagitan ng pagliko ng kanyang mga kamay. Siya ay masyadong malakas at malakas. Ito ba ang tunay na lakas na dapat niyang maramdaman mula sa unang yugto ng paggising? Huminga ng malalim si Gerald. Sa kasamaang palad, mayroong isang napakalakas na kasanayan sa airbending sa loob ng pamamaraang thunder eruption. Kung hindi man, tunay na hindi alam ni Gerald kung paano kontrolin ang dakila at makapangyarihang lakas. Nakita din ni Gerald na matapos niyang gisingin ang langit, ang 7 mga tuldok sa kanyang katawan ay natural na nawala sa isang iglap. Ang mga asul na ilaw na spot ay nagsimulang ganap na binalot ang kanyang katawan. Ito ang ritmo para makabalik ako sa kasalukuyan. Napaisip si Gerald sa sarili. Dahil natapos na niya ang paggising, nasa kanya na ang buong talento mula sa unang yugto ng paggising. Ang pagtaas ng kanyang lakas ay nagbigay din ng lakas ng loob kay Gerald na tingnan ang hitsura ng lalaking nakasuot ng itim. Kailangan niyang magmadali. Nararamdaman niya na ang lalaking nakaitim ay nagtatangkang tumakas, at hindi na naglakas loob si Gerald na paandarin ito. Oh, Diyos ko! Isang Diyos! Panipik! Ang behan ng engineering ay pawang takot at tulala. Sa isang iglap lang, nahabol at inabutan na siya ni Gerald. Nakita niya ang lalaking nakaitim na nakikipaglaban sa kanyang pangalawang tiyuhin na hindi masyadong malayo. Ang lalaking nakaitim ay malinaw na mananais na umatras, ngunit ang pangalawang tiyuhin niya ay masigasig na pigilan siya. Gayunpaman, ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hindi ang lalaking nakaitim na kalaban. Habang pareho silang naglalaban pa ng matindi, bigla nilang natuklasan ang mga pagbabago sa malayong langit ng sabay. Nagulat ang lalaking nakaitim, at dali-dali siyang umatras. Diretso siyang inatake ni Gerald. Direktang sumulong ang isang malakas na alon ng hangin, at ang lalaking nakaitim ay hindi nalabanan ang atake. Sa wakas ay makikita ko na ang iyong totoong mga kulay ngayon. Malamig na sinabi ni Gerald sa kanyang puso. Umatras pa atras ang lalaking nakaitim habang sinusubukang umatras. Gayunpaman, pasimpleng itinaas ni Gerald ang kanyang kamay habang hinihila niya ang tuwalya ng itim na lalaki. Ang lalaking nakaitim ay hindi nakakalaban o makakalaban sa kasalukuyang lakas ni Gerald. Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Nakita din ni Gerald ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Gerald na ang mga mata ng lalaking ito ay tila medyo pamilyar. Kagaya ng paghugot niya ng tuwalya, biglang umikot ang mga asul na kuryente sa kanyang katawan. Asterisk man ito, kailangan kong umalis ngayon. Kudlit, nag-aalalang pag-iisip ni Gerald sa sarili. Sa sandaling pag-alis, ni Gerald ay hindi man makagawa ng isang hakbang pasulong dahil sa malakas na lakas ng makyusayon. Isang bolt ng kidlat ang biglang sumabog. Ang buong katawan ni Gerald ay naging isang asul na ilaw, na agad na nawala sa lugar. Bumalik siya sa parehong orihinal na damdamin kung saan may malabo lamang siyang kamalayan, at hindi niya talaga mapigilan ang sarili. Gayunpaman, nakita na ni Gerald ang mga mata ng lalaking nakaitim, at kitang-kita niya ang kalahati ng mukha ng lalaki na malinaw.
Napaka-pamilyar talaga niya. Bukod dito, siya ay isang tao na nasa tabi niya. Hindi pa rin mailagay ni Gerald ang daliri niya kung sino siya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, isang malakas na pagsabog ng ingay ang narinig sa tainga ni Gerald. Ang malakas na tunog na ito ay ginaisang si Gerald. Kabanata 1434, pakiramdam niya ay kagigising lamang niya mula sa isang panaginip. Dahan-daang iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na siya ay nasa isang isla na ngayon, at ang islang ito ay napapaligiran ng mga makakapal na kagubatan. Kinalat niya kaagad ang kanyang banal na diwa upang maunawaan niya ang kanyang paligid. Malabo niyang maramdaman na maraming mga barkong pampasaherong dumadaan. Dapat sana ay bumalik ako ngayon, ngunit parang lumihis ang aking posisyon, at nakarating ako sa isang isla. Napaisip si Gerald sa sarili. Hindi mahirap para sa kanya na bumalik sa Crawford Manor sa North Bay. Maaari lamang direktang lumipad pabalik si Gerald. Ito ay dahil maaaring moari ni Gerald na ang kanyang Deller Foundation ay kumpleto pa rin at buo. Ang makiusayon ay talagang mapaghimala. Hindi na niya kailangan matakot pa sa kahit ano ngayon. Gayunpaman, mayroon ding mga kasunod na mga problema na lumitaw kaagad. Ang paggising ng Deller Foundation ni Gerald ay naging napakalakas at malakas ni Gerald. Ang kapangyarihang ito ang nagparamdam kay Gerald na para bang may dala siyang bundok sa kanyang likuran nang hindi niya ginamit ang kasanayan sa airbending. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang tumigil upang marahan niya munang matuno ang napakalaking puwersang ito. Nagmuni-muni si Gerald nang masimulan niyang ilabas ang kanyang mga kasanayan. Sa parehong oras, sa Crawford Manor, ang mga alon ng kulog at kidlat ay samilaw sa loob ng Crawford Manor. Gayunpaman, matapos na ito, wala nang ibang naiwan. Si Pedro ay nag-aalala sa tabi. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mapadilat ang mga mata habang dali-dali siyang nagtanong, "Angelica, ano ang sitwasyon ngayon? Asan si Gerald batay sa oras, dapat bumalik na siya ngayon, tama ba?" Panipi, "Oo, ngunit ang lahat ay maayos. Naniniwala ako na medyo lumihis lang ang posisyon niya." Dapat ay dahil mabilis na ginagalaw ni Gerald ang kanyang katawan sa sandaling siya ay aalis. Sa makatuwid, ito ay maaaring maging sanhi ng paglihis sa kanyang posisyon. Hindi ko alam kung saan o aling direksyon ang dinala sa kanya ng makiusayon. Sabi ni Zyla, ayon sa iyong nasabi, nangangahulugan lamang ito na ang batayan sa paglilinang ni Gerald pagkatapos na sumailalim sa paggising ng langit ay hindi na dapat maging pareho. Kahit na nakarating siya sa anumang iba pang mga posisyon, hindi ito dapat magtagal sa kanya upang magmadali pabalik. Sabi ni Peter, hindi, dahil naranasan na niya ang paggising ng langit, nakakuha siya ng labis na lakas at kapangyarihan ng sabay-sabay. Ang malaking lakas at lakas na ito ay makikita sa kasalukuyang oras na ito. Kaya, gugugol ni Gerald ng ilang oras upang dahan-daang digest at pagsamahin ang napakalaking lakas at lakas sa loob ng kanyang sariling katawan. Ito ay sapagkat ang lakas at lakas na ito ay magbibigay ng malaking pagbabago kay Gerald. Maaari pa nitong baguhin o baguhin ang kanyang katawan. Kaya, natatakot ako na hindi siya makabalik ng medyo matagal. Panipi, sige. Tumango si Peter. Pagkatapos nito, nagtaka siya, Angelica, anong uri ng mga pagbabago ang mararanasan ni Gerald sa kanyang katawan, kung gayon? Maaari bang maging katulad ito ng mga kakayahan na nakamit noong nasa Jailetre kami? Panipi, maaari mo ring maunawaan ito sa ganoong paraan. Gayunpaman, dahil ang kakayahan ni Gerald ay halatang ganap na magkakaiba kumpara sa atin, ang mga pagbabago na daranas niya ay hindi simpleng isang kakayahan, ngunit maaaring ito ay talagang isang supernatural na kapangyarihan. Isang napakalakas na kapangyarihan na higit sa karaniwan. Paliwanag ni Zyla, sa gayon, sa kasong iyon, talagang inaasahan ko ang nakikita kung ano ang magiging pangwakas na pagbabago ni Gerald. Hindi mapigilan ni Peter na bulalas. Sa sandaling ito, biglang kumunat ang noo ni Zyla habang hinabi niya ng mahigpit ang kanyang mga alis. Hindi maganda, dali-dali niyang sinabi. Angelica, ano ang nangyayari? Tanong ni Peter. Mayroong isang pangkat ng mga tao na mabilis na nagsasara sa amin. Nararamdaman ko at nararamdaman ang aura ng King of Judgment Portal. Maingat na sagot ni Zyla. Ang hari ng paghuhukom portal. Nanlaki din ang mata ni Peter. Sa wakas natagpuan nila ang lugar na ito.
kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Sabi ni Zyla, hindi madali para sa iyo na umalis na lang. Isang nakakakilabot at matigas na boses ang biglang tumunog at umalangaw-ngaw sa paligid nila. Pagkatapos nito, sinamahan ito ng isang serye ng mga bagyo. Ito ang hari ng Judgment Portal. Bukod dito, maraming mga Panginoon ang sumunod sa kanyang likuran habang pinalilibutan nila ang buong Crawford Island. Angelica, kailangan mo munang umalis. Ilalayo ko ang atensyon nila sa iyo. Sabi ni Peter, hindi. Ikaw ang pangalawang tiyuhin ni Gerald. Kung makatagpo ka ng peligro o anumang mga hindi magandang mangyari, tiyak na mas malungkot si Gerald. Wala siyang natitirang mga miyembro ng pamilya. Sambit ni Zyla habang umiling. Angelica, kung ikukumpara sa akin, mas mahalaga ka pa kay Gerald. Ang aking buhay ay hindi gaanong mahalaga at hindi gaanong mahalaga sa kanya. Kaya, dapat kang pumunta. Ang pamilya Crawford ay may isang lihim na daanan. Kung magpapatuloy ka pa sa pag-antala, alinman sa amin ang hindi makakaalis sa lugar na ito. Mapait na sinabi ni Peter habang sinusubukang akitin siya. Saglit na nagpumigla si Zyla bago niya tuluyang kinejisi ang ngipin. Alam niya na hindi niya dapat pahintulutan ang kanyang sarili na mahulog sa mga kamay ng King of the Judgment Portal sa oras na ito. Kung hindi man, malamang na makaharap si Gerald ng ibang-ibang uri ng panganib. Kaya, wala siyang ibang pagpipilian. Bukod dito, si Zyla ay nagtataglay ng pendant ng dugo ng Jade ng dugo. Kaya, ginamit niya ito upang gumuhit ng isang sinag ng ilaw habang nagtatago siya sa loob ng lihim na daanan ng pamilya Crawford. Wala sa inyo ang makakatakas. Si Gerald ay mahuhulog sa aking mga kamay sa paglaon. Ang boses ng hari ng hatol na portal ay umuungal pa rin at umaalingaw-ngaw sa labas. Kabanata 1435. Sa wakas nakatakas si Zyla habang tinatakpan siya ni Peter. Gayunpaman, tulad ng hinulaan ni Peter, siya ay isang hakbang na huli na. Hindi siya makakatakas kahit gusto niya. Ang hari ng Judgment Portal at Irith mula sa pamilyang Gunter ay natipon at pinalibutan si Pedro sa isang iglap. Ang pamilyang Gunter at ang hari ng Judgment Portal ay hindi sumuko sa paghahanap para sa kanila sa nakaraang ilang araw. Kung sa bagay, opisyal na nagsimula ng away sa kanila si Gerald. Ito ay hindi lamang isang bagay na maaaring ipahayag na may interes lamang o relasyon na. Si Pedro ay walang paraan upang mag-counterattack sa harap ng dalawang masters na ito, lalo na't dahil mayroong hari ng Judgment Portal doon upang sugpuin siya. Kaya, sumuko siya sa pamilyang Gunter nang walang anumang paglaban. Nasaan si Zyla Locklin? Malamig na nagtanong ang King of the Judgment Portal nang siya ay maging hugis ng isang figure. Hindi ba halata na nakatakas na siya bago ka pa dumating? Bukod dito, magiging mahirap para sa iyo na mahuli siya. Sambit ni Peter habang nagtatawanan. Kumusta naman si Gerald? Ang mga mata ni Irith ay napuno ng galit at puot habang galit na nagtatanong sa oras na ito. Hahaha, wala na rin dito si Gerald. Kahit na pareho kayong napakalakas, parang palagi kang nauuwi sa walang dala. Ni hindi mo man makita ang taong nais mong hanapin. Ani Peter habang nakatingin sa kanila na may satirical expression sa mukha. Ikaw ay B*****. Ang King of the Judgment Portal ay galit na galit at galit. Mukhang naniniwala ka na lahat ng mga tao na hinahanap natin ay nagawa na nilang makatakas. Tila napakatatag mo sa iyong mga paniniwala kapag ikaw ay sa katunayan ay mali. Kung ihahambing, ikaw ay talagang isang napakahalagang piraso ng chess. Panipi, sinabi ng King of the Judgment Portal habang nakatingin kay Peter. Ako, tama iyan. Hanggat ikaw ay nasa aming mga kamay, hindi namin kailangang mag-alala na hindi darating si Gerald upang hanapin ka, kung gayon. Kung sa bagay, anuman ito, ikaw pa rin ang kanyang pangalawang tiyuhin. Umungol, ang hari ng Judgment Portal. Gayunpaman, natatakot lang ako na hindi talaga kayo kalaban ni Gerald pagdating niya sa paglaon. Sambit ni Peter habang nagtatawanan. Anuman, malinaw na ang hari ng Judgment Portal ay walang pagnanais na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Peter, at nais niyang habulin kaagad si Zyla. Irith, iiwan ko ang lahat dito sa iyo sa ngayon. Dapat subukan ng pamilya Gunter na kontrolin ang Crawford Manor sa lalong madaling panahon. Pagdating ng oras, tiyak na magpapakita si Gerald at madaling magpakita. Ang King of the Judgment Portal ay nagturo. Oo,
ang iyong kataasan. Sagot ni Aerith. Nang may angat niya ulit ang kanyang ulo, wala na sa kanyang paningin ang hari ng Judgment Portal. Tiyak na napakahirap para kay Gerald na makatakas muli kung siya ay darating sa oras na ito. Sambit ni Aerith habang malamig na nakatingin kay Peter. Bukod dito, ang ilang mga tao na nakatakas mula sa Curtain City ay nahulog din sa aking mga kamay. Kaya, tiyak na pupunta si Gerald dito. Panipi, tama iyan. Sigurado din ako na tiyak na darating si Gerald. Panipi, hindi inaasahan ni Peter na ang dahilan kung bakit si Jasmine at ang iba pa ay hindi bumalik sa oras kahit na maraming araw na ito ay dahil nahulog na sila sa hari ng Judgment Portal at mga kamay ni Aerith. Sa katunayan, nagkaroon na si Peter ng isang foreboding na pakiramdam na maaaring may nangyari sa kanila. Gayunpaman, talagang hindi niya akalain na dahil ito sa hari ng Judgment Portal at pamilya Gunter. Bukod dito, ito ay tulad ng sinabi ni Angelica. Kapag umabot sa isang tiyak na punto, maraming mga bagay at maraming mga tao ang magtatapos sa pagiging tagapayo. Ang nag-iisang tao na tunay na makatiis sa kanila ay si Gerald. Ngayon, lahat ay nakasalalay sa iyo, Gerald. Makalipas ang 5 araw, sa isla, sa oras na ito, ang araw ay nagniningning ng maliwanag, at may mga malalakas na alon sa dagat. Isang sigol na naghahanap ng pagkain ang lumipad sa buong isla. Kabanata 1436, dahan-dahan itong bumaba sa isang sariwang sanga. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang buong isla ay tila nanginginig sandali. Kaagad pagkatapos, isang nakasisirang tanawin sa lupa ang makikita sa mga mata ng sigol. Ang isla ay nakabukas, at kasunod nito ay binuksan ang isang malapad na gully sa bilis na nakikita ng mata. Ang mga alon sa paligid ng isla ay nagsimulang magngangalit ng galit, halos parang may tsunami. Ang langit ay biglang natakpan ng kulog at mga bolts ng kidlat. Mayroong isang hitsura ng matinding takot sa mga mata ng sigol, at ang buong katawan nito ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Pagkatapos nito, umalis ang sigol mula sa sanga habang sinubukan nitong desperadong gawin ang pagtakas nito sa malayo. Ito ay dapat na may nakita, at iyon ang dahilan kung bakit ito tumatakas sa takot. Direktang sumabog ang isang baliw na kidlat. Kaagad pagkatapos, isang sinag ng ilaw ang inaasahang mula sa pinakasentro ng isla. Ang pinagmula ng ilaw ay isang binata na nakaupo na nakakross ang mga binti sa gitna ng isla. Bagaman ang binata na ito ay nakaupo sa desyerto na isla, wala nang bakas ng alikabok sa kanya sa kabila ng mga nagngangalit na alon at ang alulong na hangin. Ang kanyang balat ay napakapatas, at ang kanyang katawan ay puno ng isang nakamamanghang aura. Siyempre, ang sinumang nakakita sa kanya ngayon ay tiyak na makakaramdam ng sobrang takot at takot. Ito ay dahil sa tila kakaiba ang noo ng taong ito. Hindi lamang ito nagniningning ng maliwanag, ngunit tila may isang mahinang maliw na pangatlong mata na lumitaw sa kanyang noo. Tila ba't ang pangatlong mata na ito ay naglalabas ng maliwanag na ilaw. Direktang tumagos sa kalangitan ang maliwanag na ilaw, habang nililibot nito ang lahat ng bagay sa paligid nito. Matapos ang mahabang panahon, ang pangatlong mata sa noo ng tao ay nagsimulang unti-unting magtagpo habang dahan-daang imulat ng binata ang kanyang mga mata. Hindi inaasahan, makukuha ko talaga ang ganitong uri ng kita mula sa unang yugto ng paggising. Tunay na kamangha-mangha ang Thunder Extraordinary Sight. Ito ay tunay na hindi may larawan ng isip at ganap na hindi maunawaan. Kudlit. Bagaman makikita na ang binatang ito ay karaniwang kalmado at mabait, sa sandaling ito, siya ay may isang kinilabutan at nagulat na pagmumukha sa kanyang mukha. Tungkol naman sa pagkatao ng binatang ito, sino pa kaya kung hindi siya si Gerald? Tinutunaw ni Gerald ang lahat ng mga nakuha niya sa lugar na ito sa nagdaang 5 araw. Sa loob ng 5 araw na ito, bilang karagdagan sa malaking pagtaas ng kanyang base sa paglilinang, 3 araw na ang nakalilipas, sinimulan din ni Gerald na tuklasin na tila ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang napakahimalang pagbabago. Nakaramdam siya ng bahagyang sakit sa kanyang noo, na unti-unting naging isang sakit na nangangalot, at kalaunan ay nakaramdam siya ng kirot na parang luha sa kanyang balat. Sa huli, natapos na ang paglaki ng labis na mata ni Gerald. Bukod dito, ito ay isang mata na may mahiwagang at supernatural na kapangyarihan. Maraming pagpapaandar ang mata na ito. Isa sa mga ito ay ang pag-iimbak ng impormasyon,
at sinubukan na ito ni Gerald. Ginamit ni Gerald ang kanyang banal na mag-aaral upang i-scan ang lahat, at hanggat nais niya, ang lahat na bago sa kanya ay maiimbak ng walang hanggan sa kanyang isipan. Mayroon ding isang pagpapaandar na babala na kasama nito. Ang pangalawang pagpapaandar ay mayroon itong malayong epekto. Ngayon lang, ginamit ni Gerald ang kanyang banal na mag-aaral upang direktang tumingin patungo sa abot tanaw. Pangatlo, nagtataglay ito ng isang espesyal na kakayahan. Tinukoy ito ni Gerald bilang misteryosong muling pagkabuhay, at ang kapangyarihang ito na higit na nalampasan ang karaniwang tao. Tila parang ang lakas na ito ay maaaring tunay na buhayin ng mga patay at gawing isang himala ang anumang pagkabulok. Ang pang-apat ay ang kanyang malakas na atake at lakas. Siya ay makapangyarihan sa lahat, hindi alintana kung ito ay isang malayuan na pag-atake na pang-lock o kahit na isang malaparang pag-atake. Bukod dito, maaari pa siyang makabuo ng isang kakaibang pamamaraan sa ilalim ng saligan ng ganitong uri ng kapangyarihang umaatake. Si Gerald ay umunlad ng malaki, lalo na ito para sa ikaapat na pag-andar. Mahirap isipin kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang magiging pag-atake ni Gerald kung patuloy na tumataas ang antas ng kanyang pagbubungkal. Ngayon, ganap na na-unlock ni Gerald ang unang yugto ng kanyang pagbabago. Kaya, magkakaroon siya ng lakas ng pakikipaglaban at kakayahan kahit na laban siya sa King of the Judgment Portal. Ano pa, nagkaroon siya ng basbas ng misteryosong Thunder Extra Ace Sight. Tuwang-tuwa si Gerald. Sa oras na ito, nagsimulang mag-flicker ng tuloy-tuloy ang Thunder Extraordinary Sight ni Gerald. Ito ang Thunder Extraordinary Sight na nagbibigay sa akin ng isang babala na mayroong panganib. Napaisip si Gerald sa sarili. Agad niyang naisip si Crawford Manor. Maaaring ang kanyang pangalawang tiyuhin at ang iba pa ay nagkita na ng may kasiraan. Hindi mapigilan ni Gerald na magtaka. Gayunpaman, nang naisip niya kung paano siya hindi nakabalik kahit lumipas na ang 5 araw, alam niyang babalik siya sa lalong madaling panahon. Kaya, mabilis siyang naglagay ng spell upang maitago ang kanyang banal na mag-aaral, at mabilis na nawala ang kanyang figure. Kabanata 1437 North Bay, sa daungan ng Hong Kong. Sa sandaling ito, maraming tao ang natipon sa masiglang lugar na ito. Ito ay naka-out na mayroong isang tao na gumagapang sa lupa, at ito pukawin ang pag-usisa at pansin ng maraming mga nanunood. Ang bawat isa ay nakaturo sa lalaking ito, ngunit walang sino man ang handang tumagal ng isang hakbang upang tulungan siya. F***6, hindi ba yon si Chairman Zack Lyle? Panipi. May isang tao na sa wakas ay nakilala ang lalaking nasa harapan nila sa oras na ito. Tama iyan. Ang taong ito ay hindi ibang tao, ngunit ang kasumpa-sumpa na chairman na si Lyle mula sa mundo ng negosyo. Oh, aking Diyos! Zack Lyle. Paano siya napunta sa kasalukuyang estado na siya ay nasa? Kinilabutan siya. Kaagad na nagsalita siya, maraming tao ang naglabas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato. Ito ay dahil kay Tagapangulo Lyle, na nasa harap nila, ay napakasakit at nabugbog, at may sinira na ang mga kalamnan sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga hamstring. Imposible para sa mga tao na hindi bumantong hininga sa kanilang nasaksihan ang eksenang ito. Chairman Lyle, anong nangyari sa'yo? Narinig ko na kasalukuyan kang nasa Mayberry City. Kaya, bakit ka biglang nandito sa Hong Kong Port? Panipi. Ang lalaking nasa edad na ito ay malinaw naman na nagkaroon ng pagkakaibigan kay Chairman Lyle. Kaya, mabilis siyang lumakad na may malungkot na ekspresyon. Kasabay nito, dali-dali siyang naglabas ng isang bote ng tubig habang sinusubukang ibigay kay Zack, na tila nabawasan ng tubig. Dahil dito, bago pa man niya mailagay ang tubig sa labi ni Zack, sinipa na ang bote ng tubig. Iyon ay ang ilang mga bodyguard na nakasuot ng itim, at nagtawanan sila habang sinasabi, "Hoy, mataba. Mas mabuti pang mawala ka kung ayaw mong mamatay. Itigil ang pagiging napaka-nosy. Kung hindi, mamamatay ka dito ngayon." Panipi, malamig na sabi ng bodyguard na nakaitim. Ang taong nasa katanghaliang gulang ay nais na tanggihan, ngunit nang makita niya na ang pangkat ng mga tao na ito ay tila nangangahulugang kung ano ang kanilang sinabi, hindi na siya naglakas loob na magpatuloy sa pagharang sa kanilang daan. Kaya, mapang-asaran lamang siyang umalis. Nais ni Zack na kunin ang bote upang kumuha ng isang tubig mula rito. Bilang isang resulta,
Ang bodyguard na nakaitim ay agad na umakyat sa kanyang mga kamay. Tinapakan niya ang kanyang mga kamay hanggang sa madyugo na ito, subalit patuloy na dinudurog ng bodyguard ang mga kamay niya ng mabagsik. Hindi ba nasabi ko na sa iyo na hindi ka maaaring uminom ng tubig sa loob ng 7 araw? Pangatlong araw na lamang at hindi mo na makatiis. Naisip mo ba na ikaw ay isang tanyag pa rin at napakapangyarihang tao sa pamilyang Crawford? Naglakas loob ka na tanungin ang mga tao na maghatid sa iyo ng tubig. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na partikular. Ang pamilyang Crawford ay pinalitan na ng pangalan sa pamilyang Syme. Mula ngayon, lahat kayo ay walang iba kundi ang aso ng pamilya ng Syme. Malamig na sabi ng tanod. Tungkol naman kay Zack, nauuhaw na siya na naisip pa niyang subukang uminom ng tubig na nabuhusan sa lupa. *man it. Gusto mo ba talagang uminom ng tubig ng ganyan? Hahaha, mga kapatid, ihagis mo siya sa ilog, kung gayon. Kung makakaligtas siya at lumangoy hanggang sa ibabaw ng tubig, isa sa alang-alang namin na mayroon siyang magandang kapalaran. Panipi, sambit ng tanod habang ngumisi siya. Sige, ang iba pang mga tanod ay sabay na tumugon. Samantala, iniwan lamang ni Gerald ang isla sa timog-timog silangan. Napadaan siya sa Hong Kong habang naghahanda siyang bumalik sa Crawford Island. Nagkataon na nakita din niya ang tanawin na lumalahad sa harapan niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi niya nais na maging nosy at makagambala sa bagay na ito. Akmang aalis na siya ay bigla niyang narinig si Zack na umiiyak ng malakas sa sakit. Nauna niyang naisip na mali ang narinig niya. Bilang isang resulta, pagkatapos na bumalik upang tumingin, napagtanto niya na si Zack talaga. Paano ito magiging posible? Mabilis na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Gerald. Direkta siyang lumitaw sa harap ng ilang mga tao sa oras na ito. Zack! Malakas na sigaw ni Gerald na hindi makapaniwala. Ang dalawa sa kanila ay nagkakilala lamang ng ilang araw, at siya ay naging perpekto. Bukod dito, sa oras na iyon, nakikipag-usap si Zack sa paglipat ng mga assets ng pamilya Crawford. Bumalik siya sa Mayberry City sa oras na iyon. Ano ang nangyayari dito? Si Zack naman, nanginginig ang katawan niya nang hindi mapigilan, at tinaas niya ang ulo niya kaagad pagkarinig ng boses ni Gerald. Mr. Crawford. Nagsimulang damaloy ang luha sa mukha ni Zack sa oras na ito. Ito ay pakiramdam na parang sa wakas ay nakita niya ang ilaw sa dulo ng madilim na lagusan. Ano ang nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Gerald. Ito ay ang pamilyang Gunter at ang Judgment Portal. Pilit nilang sinakop ang Crawford Manor, at ibinigay nila ang buong pamamahala ng pamilyang Crawford sa pamilyang Syme sa Curtin City. Kinuha nila ang lahat ng mga industriya at pag-aari ng pamilya Crawford. Sinubukan kong kalabanin sila, at dahil dito, ako ay dinakip at dinala. Malungkot na sigaw ni Zack. Sino ang taong ito? Maaari ba siyang si G. Crawford na kasalukuyang hinahanap ng pamilyang Gunter? Panipi, Kabanata 1438. Ang mga tanod sa gilid ay nakatingin sa bawat isa sa labis na pagtataka, at may mga sparkle sa kanilang mga mata sa oras na ito. Sa totoo lang, ang pamilya Gunter ay nagbigay ng utos sa pamilya Syme na pahirapan ang lahat ng miyembro ng pamilyang Crawford sa iba-markang paiwati-ibang paraan upang mailabas nila si Gerald at pagkatapos ay dakopin siya. Hahaha, ito ay simpleng perpekto, tila parang ang taong ito ay personal na lumapit sa kanilang pintuan. Kapag dumating ang oras, ang ilang mga tanod na ito ay tiyak na mayaman. Sino pa ang kinunan ng pamilya Syme? Nasaan ang pangalawang tiyuhin kong si Peter Crawford, at ang iba pa? Panipi, oo nga, may nangyari talaga sa pamilyang Crawford. Bukod dito, totoong hindi inaasahan ni Gerald na ang pamilya Gunter at ang King of the Judgment Portal ay talagang susubaybayan sila hanggang sa dito. Sa oras na ito, galit na nakatitig si Gerald sa tatlong tanod na nagbabantay kay Zack. Hahaha, tumawa ng malakas ang ilang mga tanod. Sinusubukan ba talaga ng tanga na ito na tanungin tayo? Tama iyan. Naglakas loob pa siyang tignan kami ng sobrang galit na ekspresyon sa mukha. Panipi, mapanghamong sabi ng mga tanod. Si Gerald naman, pasimpleng sumimangot siya. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay ng diretsyo bago hinampas ang isa sa noo ng mga tanod. May malakas na putok.
Ang eksena sa harap ni Gerald sa sandaling ito ay katulad ng isang mortar na tumatama sa isang pakwan, at ang ulo ng tao ay agad na nawasak. Ang mga tao sa kanilang paligid ay takot na takot kaya't dali-dali silang tumakas. Tungkol naman sa natitirang dalawang bodyguards, pareho silang natigilan. F***sick. Siya ay talagang napakalakas. Hindi pala kalaban namin ang taong ito. Panipi. Ang dalawang tanod ay maaari lamang makipagpalitan ng tingin sa isa't isa sa pakiramdam nila ay sobrang panik sa oras na ito. Hindi nakapagtataka kung bakit ang pamilya Gunter ay ginugol ng labis na oras at pagsisikap upang lamang madakip siya. Napakalakas niya. Anong nangyari? Humihiling ako sa iyo ng huling pagkakataon. Malamig na sabi ni Gerald. Wala kaming sasabihin sa iyo kahit ano. Kung sasabihin namin sa iyo, tiyak na papatayin mo kami agad. Gayunpaman, kung tatanggi kaming sabihin sa iyo, kung gayon. Bago pa nila natapos ang pagsasalita, pinitik na ni Gerald ang kanyang daliri, at ang kanilang mga ulo ay sumabog ng direkta. Zack, pagagalingan ko muna kayo. Sambit ni Gerald habang nakatingin kay Zack, na nasa hirap at sakit. Umikot ang figure ni Gerald habang dinala niya si Zack sa isang gubat. Ang paraan na magagamot ni Gerald ang mga pinsala ng isang tao ay natural na hindi na dati. Sa sandaling ito, simpleng nakapikit si Gerald ng bahagya. Pagkatapos nito, unti-unting lumitaw ang noo ng Thunder Extraordinary Sight sa noo ni Gerald. Isang gininto ang ilaw ang agad na bumabalot sa Zack sa ngayon. Kaagad pagkatapos, ang mga sugat sa katawan ni Zack ay pawang nakapagpagaling ng mahiwaga sa isang iglap na bilis na nakikita ng mata. Nang nawala ang gintong ilaw, ramdam ni Zack ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sa oras na ito, nang tiningnan niya si Gerald, hindi siya nakatingin sa kanya ng may pagkamangha o respeto. Sa halip, nakatitig siya kay Gerald na hindi makapaniwala, na parabang isa siyang demonyo. Ginoo, Crawford, ikaw. Panipi, hindi na naglakas loob si Zack na ipagpatuloy ang pagsasalita dahil tuluyan na siyang gumaling. Maaari nating pag-usapan ang lahat ng mga bagay na ito sa hinaharap. Ano ang nangyari sa pamilyang Crawford? Tanong ni Gerald. Sa oras na ito, dali-dali na ipinaliwanag ni Zack ang lahat kay Gerald. Tuldok. Ito pala ay may nangyari na sa pamilyang Crawford 5 araw na ang nakalilipas. Ang Judgment Portal at ang pamilyang Gunter ay dumating sa Crawford Manor, at naabutan nila si Peter. Sa parehong oras, dinakip din nila si Jasmine at ang iba pa bago kinuha ang lahat ng mga assets at industriya ng pamilyang Crawford. Si Zack ay nakuha matapos niyang subukang labanan at kalabanin sila. Tulad ng para sa kanilang tupi, ito ay walang iba kundi ang pamilya Syme mula sa Curtain City. Ang pamilyang Syme ay napakadominant at makapangyarihan sa Hong Kong ngayon. Pinahirapan nila ang lahat ng orihinal na miyembro ng pamilya Crawford sa iba't ibang paraan. Bukod dito, nang malaman nila na si Miss Jasmine ay iyong kasintahan, ipinagbili pa ng batang Panginoon ng pamilyang Syme si Jasmine sa isang bar upang magtrabaho bilang isang hostess upang insulahin at mapahiya siya. Narinig ko na ang pamilyang Gunter ay nag-set up ng maraming mga traps sa Crawford Manor, at hinihintay ka lang nila na lumakad kaagad sa kanilang bitag ngayon. Panipi. Sinabi ni Zack kay Gerald ang lahat ng alam niya. Kabanata 1439. Ano, dapat ay nakipaglaban ako sa kanila at nawasak ang pamilyang Gunter noong unang panahon. Sambit ni Gerald habang mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Nga pala, saan nila kinuha si Jasmine? Kumusta naman ang aking pangalawang tiyuhin, si Leo, at ang iba pa? Tanong ni Gerald. Bago ang kanyang teleportation, ipinaliwanag ni Gerald ang mga bagay na ito kay Zack. Kaya, natural na alam ni Zack kung sino sila. Sa oras na ito, sinabi ni Zack, si Miss Jasmine ay ipinadala sa Emperor's Tavern sa Hong Kong. Tulad ng para sa pangalawang master at iba pa, lahat sila ay natrap sa loob ng Crawford Manor. Ang pamilyang Gunter ay nagsagawa na ng napakalaking paghahanda doon, at hinihintay lang nila ka upang magkaroon ng hitsura upang mahulog ka mismo sa kanilang bitag. Panipi, mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Gerald. Gusto kong maghanap ka ng lugar upang doon ka tumira. Pupunta ako at ililigtas ko muna si Jasmine. Dapat mong makipag-ugnay sa iba pang mga miyembro ng pamilya Crawford, at kapag naayos ko na ang puntos sa pamilyang Gunter, ang natitira sa iyo ay magkakaroon ng pagkakataong magplano para sa hinaharap.
Bilin ni Gerald. Para kay Zack, alam na alam niya na hindi niya matutulungan si G. Crawford sa anumang paraan. Kaya, nakayuko lang ang ulo niya. Dumiretso si Gerald sa bar sa Hong Kong. Ang kapaligiran sa loob ng bar ay napakamausok at magulo sa sandaling ito. Maraming tao ang umiinom sa loob. Kung ito ay batang Panginoon ng pamilya Syme, ang taong ito ay dapat na nakababatang kapatid ni Matilda, kung gayon. Hindi rin alam ni Gerald kung sino siya. Kaya't, pagpasok niya sa bar, direkta niyang tinanong ang waitress. Mayroong isang binata na nagngangalang G. Syme. Saang silid siya? Panipi. Sa room 888. Hahaha. Siya ay tunay na isang kagandahan. Iniisip ko kung ano ang magiging pakiramdam kung makapaglibang ako sa kanya. Maraming tao ang nakapaligid sa isang binata sa oras na ito. Mayroong isang magandang dalaga na nakaluhod habang hinahawakan siya ng ilang kalalakihan habang nakahawak sa balikat. Ang dalagang ito ay walang iba kundi si Jasmine. Ginoo, Syme, kung gusto mo siya, bakit hindi ka magpatuloy at gawin ang nais mo? Ang ilang mga tao ay hindi mapigil ang magtanong. Sa parehong oras, nagpapahiwatig din sila sa binata na tiyak na magiging handa silang magbigay sa kanya ng anumang tulong o tulong kung may pangangailangan. Hahaha, kailangan ko bang ipaalala sa akin kung nais kong gawin iyon? Matagal ko nang nagawa ito kung nais ko. Gayunpaman, iyon ay magiging sobrang pagbubutas. Nais kong makita kung gaano katagal siya makakapagtitiis at matiis ang pagpapahirap bago siya tuluyang magpasya na kusang umakyat sa aking kama. Anong uri ng karanasan iyan, pagkatapos? Hahaha, sinabi ni Jason. Hayaan mo may sasabihin ako sa iyo. Kung nagkaroon ka ng lakas ng loob, maaari kang magpatuloy at patayin ako. Kung hindi man, hindi ka kailanman bibitawan ni Gerald. Kayong mga tao mula sa pamilya Syme ay talagang napakatapang. Hindi ka ba natatakot na ang iyong pamilya ay masugitan ng isang kakilakilabot na sakuna? Sigaw ni Jasmine. Path. Gerald, may sasabihin ako sa iyo. Ang pamilya Gunter ay nag-set up ng maraming mga bitag upang makuha si Gerald. At upang maging matapat, inaasahan namin si Gerald na gumawa ng hitsura sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, mas maaga siyang gumawa ng isang hitsura, mas mabuti para sa pamilyang Syme dahil sa wakas ay masisiyahan namin ang lahat na pagmamay-ari ng pamilyang Crawford ng walang prinsipyo. Hahaha, sinabi ni Jason. Pinatay ni Gerald si Matilda. Kaya, nangangahulugan iyon na mayroon siyang alitan ng dugo sa pamilya Syme. Kaya, kakailanganin kong ayusin ang marka na ito sa kanya maaga o huli. Panipi, sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng silid. Ito ay isang bigat bodyguard na dahan-daang naglalakad. Palagi siyang namamahala sa lahat ng mga kaayusan para kay G. Syme. Bukod dito, ang pamilyang Gunter ay nagbigay ng kanyang serbisyo kay G. Syme ng eksklusibo. Mayroong halos 100 mga Panginoon sa labas ng pribadong silid sa oras na ito, at lahat sila ay may tungkulin sa responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ni G. Syme. Ang taong ito ang pinuno. Ano ang mali? Tanong ni G. Syme. May mamamatay dito ngayon. Inaasahan kong ang mga umaasa sa pamilyang Crawford sa nakaraan at walang kinalaman sa lahat ng ito ay aalis na kaagad. Panipi. Sambit ng bodyguard habang nanginginig siya ng hindi mapigilan. Ha, Ryan, ano ang ibig mong sabihin? Panipi. Hindi mapigilan ni G. Syme na magtanong ng may sorpresa, ang pamilyang Syme ang may pangwakas na sasabihin dito sa Hong Kong ngayon. May mamamatay dito ngayon. Inaasahan kong ang mga taong nakasalalay sa pamilyang Crawford sa nakaraan at walang kinalaman sa lahat ng ito ay aalis agad. Panipi. Tulad ng para sa pinuno, tila hindi niya narinig kung ano ang sinabi ni G. Syme, at inulit. Lamang niya ang kanyang pangungusap na parang nagsasalita siya sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nang makita nila ang gulat at balisa ng ekspresyon ng mukha ng lalaking ito, ang iba sa silid ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Isang hindi pinangalanan at mapanganib na aura ang biglang bumalot sa kanilang paligid, at lahat ay biglang nakaramdam ng sobrang kaba. Umalis ka na. Marahil, pinakamahusay para sa kanila na umalis ngayon, at tiyak na ito ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Kabanata 1440. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga tao sa loob ng silid ay tumayo nang magpasya silang lumabas ng silid.
Ano sa palagay nyo ginagawa nyo? Hindi alintana kung ano ito, lahat kayo ay bata pa ring Panginoon na may napaka-maimpluwensyang pagkakaroon. Bakit lahat kayo mga duwag? Ngumuso si Jisin habang pinagtatawanan sila. Pagkasabing nagsalita siya, wala nang naglakas loob na lumabas ng silid. Ano pa ang kinakatakutan mo? Nandito ako. Ryan, ano nga ba ang nangyayari? Tanong ni Ji Saim habang nakatingin sa bodyguard. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang nagsimulang manginig ang bodyguard na hindi mapigilan ang buong katawan niya bago siya mahulog sa lupa at sinimulang magbula sa kanyang bibig. Namatay siya hindi masyadong nagtagal pagkatapos nito. Ang batang babae sa silid ay sumigaw sa sobrang takot sa sandaling ito. Medyo namutla din ang mukha ni Ji-sung. Sino? Sino ang gumawa nito? Mga lalaki, halika. Men, halika. Galit na sigaw niya. Napakatapang mo talaga. Kayong mga tao ay isang maliit at walang katamtamang pamilya lamang, ngunit kayo ay labis na hindi nasisiyahan, at talagang naglakas loob kang subukan at abutin ang hindi kailanman magmamay-ari. Iyon ay sapat na masama, ngunit naglakas loob ka pa ring tretuhin ang kaibigan ko ng ganyan. Panipi, sa sandaling ito, biglang parang malakas ang boses na parang multo. Natigilan ang lahat, at naramdaman nilang parang tumigil ang kanilang puso. Si Jasmine naman ay biglang nagtaas ng ulo. Ito ay dahil sa pamilyar sa kanya ang boses na ito. Gerald, gulat at sorpresang sabi ni Jasmine. Ano, si Gerald yun? Panipi, mayroong isang hitsura ng pagkabigla at gulat sa mukha ni G. Saim sa sandaling ito, Ginoo, Crawford, Panipi, tulad ng para sa iba pang mga batang Panginoon, nakikipagpalitan din sila ng tingin sa isa't isa sa pagtataka sa oras na ito. Sa isang iglap, naramdaman nila na parang ang puwang sa harap nila ay biglang napangit, at biglang lumitaw sa harapan ng lahat na parang multo si Gerald. Ginoo, Crawford, Panipi, ang mga batang Panginoon ay natural na alam kung sino si Gerald, at hindi nila maiwasang makaramdam ng sobrang takot at takot nang makita nila si Gerald sa oras na ito. Gerald, nagmamadaling tumakbo si Jasmine papunta sa tagiliran ni Gerald. Ang lahat ng nangyari sa nagdaang ilang araw ay totoong kinatakutan siya hanggang sa mamatay, at naisip pa niyang patayin ang sarili. Hindi inaasahan, lilito si Gerald sa sandaling ito, at talagang nakatayo siya sa harap niya. Huwag kang matakot, bumalik ako ngayon. Isang mata para sa isang mata, isang ngipin para sa isang ngipin. Malamig na sabi ni Gerald. Malinaw na sinentensyahan ng kamatayan si G. Saim. Kapag marami sa iba pang mga batang Panginoon ay nakaluhod habang sila ay nakikiusap at humihingi ng kapatawaran ni Gerald, si G. Saim, na halatang nasa bingit ng kamatayan, ay tumatawa ng malakas sa sandaling ito. Hahaha, napaangat ang ulo ni G. Saim habang tumawa siya ng malakas. Anong pinagtatawanan mo? Tanong ni Gerald. Hahaha, pinagtatawanan kita dahil ang tanga mo. Ang mga mata ni G. Saim ay puno ng panlilibak sa puntong ito habang sinabi niya, Gerald, noong nasa Curtain City ako, narinig ko na. Ikaw ay napaka-tuso at tuso. Kaya, naisip ko na ikaw ay magiging isang napakamatalino at matalinong tao. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magiging isang tanga ka. Ikaw ay isang kumpletong tanga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nahulog ka na sa bitag ko. Panipi, nahulog sa iyong bitag. Malamig na tanong ni Gerald, so, paano ako nahulog sa bitag mo? Anong uri ng bitag ang naroon? Panipi, hahaha, huwag sabihin sa akin na hindi mo iniisip na ang lahat ay labis na nagkataon lamang. Mula sa halimbawa kung saan mo nasagasaan ang D*man na si Zach Lyle sa labas ng mga kalye, hanggang sa sandali na nagpakita ka rito. Sa madaling salita, ako ang nagpaplano ng lahat ng hakbang-hakbang upang maakit ka namin dito. Alam kong tiyak na pupunta ka rito sa lalong madaling panahon upang may save mo muna ang kaibigan mo. Kaya, matagal na kitang hinihintay dito. Sinabi ni Jason. Tama iyan. Napakagandang diskarte, ngunit sa palagay mo hindi ba nakaligtaan ka ng isang hakbang? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Sasabihin mo na hindi ako kalaban mo at madali mo lang akong mapapatay, tama? Hahaha. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit mayroon akong isang nakatuong panauhin na narito upang tanggapin ka. Panipi, sinimulang palakpak ni G.
Saim ang kanyang mga palad habang nagsasalita. Sa isang iglap, isang itim na ilaw ang mabilis na dumaan sa silid.